Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So ito, nakita ko lang ito kasi nag-scroll ako sa YouTube. Nakita ko itong GMA Network, nagla-live. At ang nilive nila kani-kanina lang ay etong Itbulaga. Ito pong portion ng Aguinaldo mo, sungkitin mo. O inilive nila yung episode ng November 10, 2023. Ito po yung Itbulaga ng Tape Incorporated. At dito sa kanilang live, ang nanonood, 80. So yung po yung concurrent viewers, habang ipinapalabas itong segment ng Itbulaga ng Tape Incorporated, 80 po ang nanonood. Biruin ninyo, ang milyon-milyon ang subscribers ng GMA Network, pero ang nanonood 80 piraso. So, ang ginagawa pala ng GMA ay nagla-live pala sila ng mga episodes ng Itbulaga sa araw ng linggo. Hindi ko alam kung ginagawa nila ito sa ibang araw. Pero ngayon, araw ng linggo, nila-live pala nila. So ito maaari ay paraan ng kanilang pag-promote dito sa sa Itbulaga ng Tape Incorporated. Para siguro makita ng mga tao, ito, meron kaming noon time show Baka kasi hindi nyo alam na meron kami noon time show kasi nga, pag tanghali, pag weekdays hanggang Sabado, kung titingnan ninyo ang mga views ng Itbulaga ng Tape Incorporated, nako, pinakamataas na ata ay 1,200. Meron nga ako nabalitaan na grabe yung live views ng Itbulaga ng Tape Incorporated, 400 lang. So sobrang bumaba masyado yung concurrent viewers. At ito, ngayon, yung replay, para parte na rin ng promotion, pinopromote nila itong Itbulaga, tinutulungan na ng GMA Network itong Tape Incorporated para mas lalong kumalat yung kaalaman tungkol dito sa kanilang programa. Parang wala pa rin kasi milyon-milyon ang subscribers ng GMA Network, pero ang nanonood 80. So parang nangyayari kahit anong gawin ng GMA Network na kakatulong, kakapromote ng Itbulaga ng Tape Incorporated, parang wala rin. 'Di ba? Pabiruin nyo, araw ng linggo nagpi-premiere sila. Nila-live nila itong Itbulaga o November 10 episode. Pero wala pa rin wala pa rin interest ang mga tao. Biruin nyo, 80 ang nanonood. At kapag naka-live naman itong Itbulaga ng Tape tuwing Lunes hanggang Sabado, laging ang baba ng viewers pagdating sa online. So kahit anong gawin ng GMA Network, kahit anong gawin pagtulong, parang wala rin. Parang wala rin mga kababayan ito katulad nito. Pinopromote na nila-live nila yung mga ibang segments niya sa Itbulaga ng Tape Incorporated sa araw ng linggo. Pero hindi talaga interesado ang mga netizens. Pero mo 80 nanonood sa replay ng Itbulaga. So, nako. Sa totoo lang mga kababayan, siguro pinakamaganda. Palitan nyo na lang yung title ninyong Itbulaga. Ibigay nyo na lang doon sa totoong may-ari. Para at least, halimbawa ako, kapag pinalitan nyo yung pangalan, inalis nyo yung Itbulaga, ibinalik nyo itong Itbulaga, itong titulong Itbulaga dito sa TVJ, kasi sila naman talaga nagmamay-ari. Siguro, alam nyo, susuportahan ko pa itong palabas ninyo. Sa totoo lang. Kasi, yun lang naman ang nagiging problema Yun at punot dulo, kaya ganyan, hindi kayo sinusundan ng mga tao. Diba? Kasi, kapag sinabing Itbulaga kasi, ang alam nila, TVJ. Kaya kahit anong gawin ng GMA Network, palabas ng itong Itbulaga, hindi sila nanonood kasi alam nila ang original na Itbulaga nasa TV5. Diba? Kasi pag sinabing TVJ Itbulaga, kapag sinabing Itbulaga, TVJ. Kung subukan nyo, lagyan nyo ng ibang titulo.
Ibang title lang gamitin ninyo. Ako sigurado ako, mas lalo pang maraming manonood sa inyo. At makakamove na yung mga tao dito sa issue ng labanan dito sa titulong Itbulaga. At sigurado ako na marami ang susuporta sa inyo. Kahit yung mga legit na barkad, susuporta sa inyo. Yun lang naman ang dahilan eh. Huwag nyo nang gamitin yung Itbulaga. Sabi nga ng iba dyan, yung Itbulaga daw, merong sumpa. Na kapag ito'y ginamit ng iba, merong epekto doon sa gagamit, doon sa mag-aangkin dito sa titulong Itbulaga. Kaya siguro pinakamaganda, bitawan nyo na yung pangalang Itbulaga. At pare-parehas na tayo makamove on. Para din itong isang Facebook page. Meron po kasing Facebook page na na ang kanyang mga post, mga kababayan, lagi daw number 1, itong Itbulaga ng Tape Incorporated. Alam niyo, ito ayaw ko lang pansinin kasi naawa rin ako nito dito sa isang Facebook page. Hindi po best pills to hindi po best pills to. Ang medyo ngayon, medyo tulongges na kung ano-anong fake news ang pinagsasabi doon sa kanyang Facebook page. Itong Facebook page na Procnoy. Itong Boknoy na ito. Na meron pa siyang mga sinasabi, ganito, kapag may fake news, ganito gagawin ninyo. Kung paano nyo malalaman na fake news yung balita, ganito gagawin nyo, paano nyo i-report. Meron pa siyang ganun-ganun Pero siya mismo, puro kasinungalingan, puro invento, yung kanyang ipinopost. Ito lang, may babasahin ako. Sabi niya, Itbulaga, tunay na number 1. Tunay na number 1 daw, itong Itbulaga ng Tape Incorporated. Paano naging number 1? Paano naging number 1? Una-una, minsan lang yan na makasilat sa ratings dito sa AAT. Siguro nakailang beses na, 4, 5. Simula July 1, 2023, ilang araw na yan. July, August, September, October. Maglilimang buwan na. Sa loob na 5 buwan, ilang araw ang showing ng mga noontime shows. Pero itong Itbulaga ng Tape Incorporated, nakakauna, nagna-number 1, siguro 4 na beses o 5 beses. So, paano mo nasasabing number 1, itong Itbulaga ng Tape Incorporated? So, ito walang pinagkaiba kay Best Pills 2. At sigurado ako, pag tagal-tagal, itatakwil din ito ng ng sarili nilang kasamahan kasi fake news din ang bitbit fake news din ang balita Kung magsalita, akala mo, totoong-totoo yung sinasabi. Pero kung titingnan mo, yung kanilang mga report o yung kanilang mga post, panay fake news. At dito sa kanilang mga post, walang comment, naka-hide yung comment. Ako lang ang binlock nila. Kasi pag tiningnan ko ito, tingnan nyo mga kababayan, papakita ko sa inyo. Ito nga, ayan, post nila yan. Post nila yan ayan, post nila yan. Pero pag tiningnan mo rito, like lang, saka share. Walang comment. Ano ibig sabihin yan? Binlock ba nila ako o talagang ayaw nila magpa-comment? Kasi alam nila, pag naka-open yung comment section, itatagta rin sila ng batikos. Dahil nga, yung mga nire-report nila, mga hindi totoo. Ayan hindi ko alam kung totoo yan Yung tahanang pinakamasaya raw, Itbulaga, wagi uli sa ratings game ayon sa Nielsen at Kantar surveys. Etong Kantar, taduan lang naman mga inilalabas na itong mga survey So, para magkatotoo, itong sinasabi ng mga Facebook pages na number 1 sila, pinakamaganda, bitawan nyo na yung titulong Itbulaga. Bitawan nyo na yan. Sigurado pwede pa kayong tumaas ang ratings ninyo kapag binitawan nyo na yung titulong Itbulaga. Kasi kapag sinabi talagang Itbulaga, TBJ yan At yung TBJ, Itbulaga yan. Kahit mga halusos, alam yan
So, yun lang ang suggestion ko. Yun ang pinakamaganda ninyong gawin para tumaas ang inyong ratings at kapag ginawa nyo yun, sigurado ako, susuporta ako dyan sa inyong programa. Huwag nyo na lang gamitin yung Itbulaga, ibalik nyo sa may-ari. Pagkatapos yun, okay na tayo. Bubo na tayo pare-parehas. At sigurado matitigil na itong pangbabash ng mga legit Dabarkads. Kasi yun lang naman ang dahilan kaya nagagalit itong mga legit Dabarkads. Inaangkin nyo kasi yung hindi sa inyo. Yun lang naman yun Pero mahal namin itong mga host kasi mga artista to Mahal namin itong si Yorme. Lahat yan. Ang problema lang talaga kasi nadadamay itong mga ito dito sa awayan o dito sa labanan ng TBJ Productions at netong Tape Incorporated dito sa titulong Itbulaga. Kasi damay-damay na yan Posible namang hindi magdamay-damay yan. So, yun lang mga kababayan. Etong GMA Network, todo suporta, pinapalabas sila yung replay ng Itbulaga ng Tape Incorporated para ma-promote itong kanilang programa. Pero sa tingin ko, kahit anong gawin nila, kahit i-replay pa nila to araw-araw, wala ring epekto yan. Unless, bitawan nyo na yung titulong Itbulaga at ibigay dun sa totoong may-ari. Para lahat makamove on na. Diba? So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toit sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.